Ngayon, ang episode ay hatid ng Magellan TV. 2 araw na lang bago ang Pasko noong 1985 at isang makapal na ulap ng hamog ang bumalot sa lungsod ng Concord sa Contra Costa County, California. Sa gitna ng hamog at dilim, may 2 pulang ilaw na kumikislap sa langit. May lumitaw na eroplano pababa patungo sa runway ng Buchanan Fields Airport sa kanlurang bahagi ng lungsod. Hindi ka nais-nais ang lagay ng panahon para sa paglipad. Ngunit sa likod ng mga kontrol ng dobleng makinang Beechcraft Siyamnapot 5A-55 baron na eroplano ay isang bihasang piloto. Si James Graham, veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay nagsilbing piloto sa Navy at halos 50 taon sa cockpit. Gayunpaman, ang makapal na hamog ay nagpapahirap sa paglapag kahit sa bihasang piloto. Sa unang subok niya maglapag, sumablay ang kanyang paglapit sa runway at lumipad malapit sa control tower. Mas posible mangyari ito kapag mababa ang visibility, daya ngayon. Muling itinaas ni Graham ang kanyang eroplano para sa panibagong paglapit sa runway at nawala siya sa mga ulap. Biglang lumitaw muli ang eroplano sa matarik na pababang kanang liko. Diretso itong bumagsak sa kalapit na mall na parang kamikaze na eroplano. Malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar, sinunda ng bolang apoy na 40 talampakan ng taas. Bumulusok ang eroplano sa bubuhang salamin ng Sun Valley Mall at nagdulot ng kaguluhan sa loob. Ang Pasko ngayon ay nauwi sa isang trahedya. Masigla at masaya ang loob ng Sun Valley Mall bago ang insidente. 2 araw na lang bago ang Pasko at siksika ng mall sa mga humahabol sa huling pamimili para sa Pasko at mga batang gustong makita si Santa. Alas 8:30 na ng gabi at libu-libong tao ang nasa loob ng mall. Masaya at puno ng ligaya, hindi nila alam na may trahedyang nagbabadya sa kanila. Alas 8:35 ng gabi. Biglang yumanig ang mall sa isang malakas na pagbagsak. Isang eroplano ang bumangga sa skylight malapit sa Macy's na nag-iwan ng 50 talampakang butas dahil sa malakas na pagsabog. Sumabog ang skylight sa libu-libong piraso ng salamin at bakal na bumagsak sa mga tao sa loob. Dumaan ang mga labi ng eroplano sa atrium ng mall papunta sa pinakailalim na palapag kung saan nagliyab ang buong lugar dahil sa tumagas na gasolina. Sa pagbagsak ng eroplano, nabasag nito ang mga tubo ng fire sprinkler system at hindi na ito gumana. Bumulwak ang tubig sa mga tubo ngunit hindi napigilan ang apoy. Pagkaraan, nawalan ng kuryente. Sa ilang segundo, ang masayang paligid ay naging kaguluhan. Nagkakagulo ang mga tao, tumatakbo sa iba't ibang direksyon dahil sa takot at sa pagbagsak ng naglalagablab na gasolina at mga debris. Maraming sumisigaw sa sakit habang nakalelay ang balat mula sa paso. May eroplano na bumagsak mula sa kisame at sumabog sa harap ko. Kaya natumba ako sa sahig at hinila ako ng boyfriend ko papasok sa Macy's hanggang sa makatayo ako. Nakapila sina Kim Aguirre at ang 3 taong gulang niyang anak na si Molina para kay Santa nang bumangga ang eroplano sa mall. Bumagsak ang mga piraso ng skylight sa kanya habang sinusubukan niyang protektahan ang anak niya. Nararamdaman niyang nasusunog ang katawan niya habang kinukuha niya ang anak niya, binalot ito ng kanyang coat at tumakbo papunta sa labasan. Sa paanuman, nagawa niyang makahanap ng isang side door na nagdala sa kanila sa kaligtasan. Sobrang swerte lang na silang dalawa ay nakaligtas. Kasama niya sa pila si Anon at ang 14 buwang gulang niyang anak na si Alexander na nasunog din dahil sa bumagsak na debris mula sa bubong. Nabuhay si Oon sa aksidente pero namatay ang anak niya. Sa kasamaang palad, hindi lang siya ang namatay noong araw na yon. Nagkalat ang mga biktima. Bago dumating ang ambulansya, unang tumulong ang ilang mamimili at empleyado ng tindahan. Gamit ang damit mula sa tindahan, gumawa sila ng pansamantalang stretcher para buhatin ang mga biktima at inilagay sa pandekorasyong fountain para maibsan ang sakit. Ginamit ng mga empleyado ng Sears lahat ng yelo sa refrigerator bilang tulong. Ang lugar na may temang Pasko ay agad na sunog matapos ang banggaan. Wala na natira sa lugar kung saan naroon si Santa, pati ang puno at lahat ay lubusang nasunog. Agad na nilamon ng apoy at may mga batang tumatakbo palabas doon at ang ilan sa kanila nasusunog ang kanilang mga damit at kung ano-ano pa. Mabilis dumating ang tulong. Hindi alam ng mga bumbero at medic ang nangyari dahil ang sprinkler system ang nagpaandar ng alarma. Nagbigay ng maling impormasyon ang mga mamimiling nakasaksi. Sinabing may teroristang atake o lindol. Gayunpaman, malinaw ang laki ng sakuna. Halos lahat ng ambulansya sa buong lalawigan ay tinawag papunta sa lugar ng insidente. Ang pinsala ay mula hiwa, pasa, paglanghap ng usok hanggang matinding paso.
Ang mga nasugatan ay dinala sa 10 ospital at ang mga maluba ay inilipat sa Alta Bates Burn Center sa Berkeley. Ang huling tala ay 77 ang nasugatan at 7 ang namatay. Namatay agad sa aksidente si James Graham, piloto ng eroplano at 2 pasahero. Kinabukasan matapos ang aksidente, namatay si Pam Stanford, 22 taong gulang na pumunta sa mall para kunin ang singsing sa kasal dahil sa mga sugat na natamo. Nagtamo siya ng paso sa mahigit 80% ng katawan at naka-life support. Sa mga sumunod na linggo, 3 pang mamimili ang namatay sa kanilang mga sugat at ang pinakabata sa kanila ay ang 14 buwang gulang na si Alexander Oon. Ang mga nakaligtas ay dumaan sa mahirap na paggaling at ang ilan sa mga biktima ay sumailalim sa 12-12 ng operasyon. Bukod sa pagkasira ng kanilang mga mukha at katawan, nakaranas din sila ng matinding psikolohikal na trauma dahil sa trahedya. Isang trahedyang kakilakilabot na di may paliwanag. Noong Disyembre 24, dumating ang mga investigador mula Federal Aviation Administration at National Transportation Safety Board sa lugar ng insidente upang alamin ang sanhi ng aksidente. Inalis ang ilang bahagi ng eroplano para suriin at ang 2 makina ay ipinadala sa pasilidad ng gumawa para sa inspeksyon. Ang legal na kaso ng biyuda ng piloto ang nag-antala sa simula ng investigasyon. Habang sinusuri ang mga makina para sa depekto, tinanggihan ng gumawa ang partisipasyon ng mga technical niyang kinatawan sa inspeksyon. Habang nagpapatuloy ang alitan, ipinagbawal sa mga investigador mula sa NTSB at sa gumawa na Teledyne Industries ang pagbaklas ng mga makina. Tinanggihan ng District Court ang hiling ng byuda at pinayagang magpatuloy ang inspeksyon ng mga makina. Natukoy ng investigasyon na walang problemang mechanical sa eroplano at ang aksidente ay dahil sa pagkakamali ng piloto at kawalan ng oryentasyon sa espasyo. Kung ang pagkakamali ni Graham ay dahil sa kawalan ng oryentasyon, tiyak na ang hamog sa Buchanan Field ang dahilan nito. Sa ganitong kondisyon, mabilis hindi na agad matukoy ng piloto ang kanyang posisyon kaugnay ng lupa. Gayunpaman, bihasa si James Graham bilang piloto at may karanasan sa masamang panahon. Sabi ng kanyang mga kasamahan, siya ay kalmado at hindi mahilig sumugal o gumawa ng pagkakamaling may mabigat na kapalit. Kaya anong nangyari na naging dahilan parang batikang piloto ay bumagsak ang kanyang eroplano diretso sa isang mataong mall. Noong gabi ng Disyembre 23, sinubukan niyang lumapag gamit lang ang mga instrumento dahil sa sobrang labo ng paligid na hindi na posible ang normal na paglapag. Habang papalapit sa Concord, tumanggap si Graham ng clearance approach mula sa Oakland Air Route Traffic Control Center at Travis Air Force Base Approach Control. Walang radar ang lokal na kontrol ng Buchanan at pahintulot lang sa landing ang kaya nilang ibigay. Noong 8:33 ng gabi, pinayagan si Graham na magsagawa ng straight-in landing sa runway 11 Romeo, isa sa 2 runway sa Buchanan, ang isa pa ay isa 5. Ang straight-in landing ay ginagawa gamit ang mga instrumento hanggang makita ng piloto ang runway. Kaya inaasahan nilang ibaba ang eroplano sa 340 talampakan sa mean sea level o 320 talampakan sa ibabaw ng lupa at lilipad doon hanggang makita ang mga gabay ng runway. Kung hindi nila makita ang runway sa threshold o missed approach point, kailangan nilang itaas ang eroplano at gawin ang missed approach procedure. Ibig sabihin, kakanslahin ng piloto ang paglapag at iikot ulit sa paliparan. Iyan mismo ang nangyari noong gabing yon. Noong 8:35 hindi natuloy ni Graham ang paglapag at ipinaalam niya sa tower na susubukan niyang lumapag muli. Inutusan siya ng controller sa tower na kontakin ang Travis Air Force Base Control. Ayon sa NTSB, isang hindi maintindihang sagot lang ang narinig at wala nang kasunod na radio contact sa eroplano. Sa karaniwang paraan ng muling paglapit, inurong ng piloto ang landing gear ng Baron at lumiko paakyat pakaliwa hanggang 2,500 talampakan sa taas ng dagat. Pumasok ang eroplano sa mga ulap at makalipas ang ilang sandali ay muling lumitaw na sa matarik na likong pakanan habang bumababa pagkatapos ay bumangga ito sa mall. Hindi pa rin malinaw kung bakit gumawa si Graham ng matalim na liko na nagdulot ng trahedya. May hinala na sinubukan ni Graham ang illegal na paglapit sa runway 15 nang hindi niya matamaan ang runway 19 Romeo at sa ganong sitwasyon, kailangan niyang lumiko pakanan. Naitala ang controller na inutusan si Graham na makipag-ugnayan sa Travis Control ayon sa missed approach procedure. Kung gusto talaga ni Graham ng illegal na paglapit sa runway 15, hindi niya sana itiniklop ang landing gear niya.
Ang mga controller sa Buchanan Tower ay naunang inakusahan na inutusan ng mga piloto na gawin ang isang illegal na circle-to-land landing sa halip na sundin ang missed approach procedures na siyang unang nagpatibay sa mga hinala. Ayon sa ulat ng NTSB, ang mga posibleng sanhi ng trahedya ay pagkakamali ng piloto, disorientation at masamang panahon. Nangitngit ang publiko sa pag-crash sa Sun Valley Mall. Noon pa man, may mga panawagan ng ipasara ang paliparan dahil hindi ito akma sa kanilang komunidad. Noong 1943 nang itinayo ang paliparan ng Buchanan Field, napapaligiran ito ng latian, bukirin at taniman ng lugales. Matapos ang 42 taon, napuno na ang lugar ng pabahay at shopping center. Pagsapit ng 1,985 umuunlad na ito bilang isang sentrong pangkorporasyon na may mga matataas na gusali ng opisina na itinayo sa mga kalsadang nakapaligid sa paliparan at sa kahabaan ng flight path. Lalong lumakas ang takot na maaaring maulit o lumala ang mga aksidente dahil sa planong biyahe ng Pacific Southwest Airlines gamit ang malalaking eroplano mula Los Angeles International Airport. Tuwing taglamig sa Concorde, matagal nawawala ang hamog at halos walang makita, kaya napipilitan ang mga piloto na lumipad ng mababa gamit lamang ang mga instrumento para makalapag. Sa paligid ng Buchanan Field Airport, ito ay isang mapanganib na gawain. Maraming residente ang naniniwala na ang kapabayaan ng mga tagaplano ng lungsod ng Concorde ang dahilan kung bakit ang aksidente sa Sun Valley Mall ay isang trahedyang hinihintay lang mangyari. 1 taon at kalahati bago nito, may maliit ding eroplano na bumagsak sa storage shed ng tindahan ng kotse sa parehong kalye ng Sun Valley Mall na ikinamatay ng 6 na tao. Sa kabila ng pag-aalala ng mga residente, bukas pa rin ang paliparan pero para lang sa hindi komersyal na serbisyo. Nagpatuloy ang pag-unlad ng lungsod ayon sa mga naunang plano at mas marami pang matataas na gusali ang itinayo malapit sa paliparan. Ang GPS at infrared vision ay nagpadali at nagpaligtas sa paglipad ng mga eroplano papasok at palabas ng Buchanan kumpara noong 1985. Muling nagbukas ang Sun Valley Mall matapos ang renovation at agad nagbukas kinabukasan ang mga tindahang di naapektuhan. Napatunayang may pananagutan ang mga opisyal ng lungsod sa aksidente kaya marami silang kinaharap na kaso mula sa mga nakaligtas, pamilya ng namatay at may-ari ng nasirang tindahan. Ayon sa mga reklamo, hindi dapat itinayo ang shopping mall ng sobrang lapit sa paliparan. Mahigit 100 naghabla ang nabigyan ng kabayaran na $11.5 milyong matapos ang maraming taon ng paglilitis. Katumbas ito ngayon ng humigit kumulang $31 milyong na yon. Kung naging interesante sa iyo ang video na ito naman ang panuurin mong kasunod. Like at mag-comment para suportahan ng channel.